Meron pong pagliliwanag sa taong bayan si General Nicolas Torre III, ang ating PNP Director General. Wala daw pong kota na sa pag-aresto ng mga pulis sa mga gawain araw-araw. Ito ang paglilinaw po ng PNP Chief matapos lumabas ang kanyang ulat ng unang araw na kailangan daw magparamihan ng accomplishment at huli ang ating mga otoridad. Nakabahala yung iba dahil baka daw abusuhin at yung karapatang pantao ay masakripisyo naman. Hindi po. Ang sinasabi ngayon ni General Torre, walang kota ito ng pag-aresto. Okay? Dapat hulihin ang lahat ng kriminal pero huwag silang aabuso. Ang sinasabi ngayon, ang sino man, lalo na ang mga pulis, na aabuso sa karapatang pantao dahil lang sa accomplishment, kanyang kakasuhan at i-dismiss. Yan po yung ating panghawakan. Kakasuhan daw at summary dismissal ang pulis na aabuso sa ilalim po ni General Torre. Napakagandang balita nito. Kaya yung mga pulis na magsasamantala, huwag naman sana, kulong at dismissal ang aabuti nyo sa kamay ni General Torre. Yan po yung assurance na ipinaparating ni General Torre sa lahat ng mga mamayang Pilipino. Huwag mabahala dahil may mananagot at pananagutin niya ang aabuso sa kailalim ng kanyang liderato as Director General ng PNP sa buong Pilipinas yan, hindi lang ho sa Metro Manila. Isa pa ho sa magandang balita, drone, camera, police visibility, pagpapatrolya at iba pa, mararamdaman daw natin. 911 palalakasin na. 3 to 5 minutes, lahat ng responde, lahat ng tawag ng ating mga kababayan sa magitan ng 911 ay merong responding mabilis ang kapulisan. Ang hindi makakarating na pulis, pinakamalapit na presinto at mobile patrol ng pulis sa lugar kung saan mayroong tawag, mananagot kay General Torre. Sabi ni General Torre, pag officially nagsimula na ang 911 dito sa Metro Manila at patungo sa buong bansa ito, Luzon, Visayas, Mindanao, ganong ng kabilis ang responde ng pulis. Hindi na pwede ang mabagal, mananagot sila. So talaga hong kaabang-abang ang galaw ni General Torre dahil alam niya kung ano ang trabaho. At siya ho'y lehitimong pulis, graduate ng Philippine National Police Academy, lehitimong taga Mindanao, taga South Cotabato, taga Mindanao, alam niya ang problema sa Mindanao at dito sa Luzon na-assign siya ng iba-ibang posisyon bago siya naging Director General. In other words, alam niya ang batas. Susunod siya sa batas. Alam niya ang pananagutan ng mga umaabuso. Kaya kung magandang balita ito para sa ating lahat, dahil ito po ang pinagkatiwalaan ni Pangulong Marcos at inilagay ng Pangulong Marcos. Okay? Doon naman ho sa iso ng kinukwestiyon ng mga Duterte, lalo na si Basti. Ako, supalpal si Basti rito. Sabi ni General Torre, rewind ng kaunti. Alam ba ni Basti kung ano ang ginawa ng kanyang ama ng nakaraang gobyerno? Di ba ang ginawang Director General ng panahon yun ay galing sa 1-star General? Si Bato de la Rosa ang tinutukoy doon. Kasi si Bato de la Rosa, taga Davao, 1-star General, ginawang Director General, 4-star. So nasa pawan yung Major General, Lieutenant General. Si Torre, Major General, bago ginawang PNP Chief. O, di ba? So hindi alam ni Baste Duterte at ng mga Duterte na yung ginawa ng dating Pangulong Duterte mas matindi. Although karapatan po ng lahat ng presidente, nabanggit ko na yan sa ating mga ibang topic, na kahit sino pwede niyang ilagay na PNP Chief, basta General. Parang pinagmamalaki pa ni Basti doon sa kanyang talumpati sa mga rally doon sa Dahig. 3 General daw, 3 star daw. 3 star daw ang sinapawan ni Torre. Gulat na gulat siya. Samantalang nung panahon ng kanyang ama, lahat ng star sinapawan ng kanyang ama at ni Bato. Kasi si Bato ay pangkaraniwang 1-star General lang. Ginawang Director General. Sinapawan yung 2-star, 3-star General. Bakit si Basti wala sinabi nun? Bakit wala lang sa kanila? Ngayon ang ginawa ng ating Pangulo ang pagkakapromote kay Torre dahil qualified naman. May tapang, may talino, may galing, may pagsunod sa batas. Nag-iiyakan sila. Nagrereklamo. Ang problema, hindi naman nila binabalikan ang nakaraan. Nasupalpal tuloy. Anong sabi ni General Torre? Rewind natin ang bahagya. Ano ba ang ginawa nila? Diba? Ayun, ganun kasimple lang. Sabi na nga ba, aral-aral po kasi kayo, kayong dadanang hindi nyo alam ang pinagsasabihin nyo. Dahil pag binalikan kayo, nakakahiya.
Eh mas matindi po ang ginawa ni Duterte noon eh, kaysa kay Pangulong Marcos. Although lahat sila may karapatan. Basta 1 star or kahit basta general, pwede nilang gawin chief kung sino kailang pinagkakatiwalaan. Ayun, di ba? Pero General Torre, paalala lang po. Alam ko namang alam mo ito. Ngayon po na medyo umiinit na naman ang politika dahil sa issues na nangyayari sa Senado. Aba, paghandaan mo na ito. Meron na pong ino-organize ang marginalized sector at civil society na mga kilos protesta. Hindi ko matawag kung ito'y people power, pero karapatan nila sa ilalim ng batas. Pangalagaan po nila sila at proteksyonan. Respeto rin ang kailang karapatan. Mamamayang Pilipino ito na gusto mag-rally sa harap ng Senado, nag-umpisa na isang araw, at magpapatuloy pa yan kung saan-saan. Dahil nga ho sa hindi nila nagugustuhan ang galaw ng Senado dahil hindi sinusunod ang saligang batas. Kaya ko ito binabanggit kasi ito ay magiging trabaho at sakit din ang ulo ng PNP under General Torre. Kasi ang pulis ay sibilyan, ang pulis ang magbabantay tungkol sa mga demonstration, rally, protesta, at hindi naman po pinagbabawal yan. Basta nasa mga tamang lugar at hindi makaka-apekto sa iba. Yan po yan. Pero posibleng dumami yung civil society, marginalized sector, mamamayang Pilipino, kasi sila po yung original na complainant ng impeachment laban kay Sara Duterte, pero inarchive ng Kongreso. Yung 3 article of impeachment ng marginalized sector, civil society, kaparian at mga abogado. Ang ginamit na article of impeachment ay yung complainant in-endorso ng mga kongresista. So itong magrarally po, nag-press conference na nagsabing gagalaw sila at kanilang tutuligsan itong mangyayari sa Senado ay nagsimula na at magpapatuloy, baka lumaki. So bigyan sana ito ng proteksyon at sana din maging maayos din, maging mapayapa lang po itong mga kilos protesta. Ito naman ay parte ng demokrasya, lalo na kung nasa tamang lugar, hindi po pinagbabawal yan. Freedom of assembly, freedom of speech, yan ay sinasabi ng saligang batas, bahagi ng demokrasya. Kaya ho dapat kilalanin. Maliban lang kung aabuso, ibang iso na yan. Ipagkatiwala natin kay General Torre, PNP Director General, kung paano i-manage ito at kung sino kanyang itatalaga para i-monitor ang galawang pampolitika, galawang demonstration at karapatan ng mamamayang Pilipino. Big challenge po ito sa ating bagong-bagong Director General ng Philippine National Police. Masusubukan natin kung gaano kahaba ang kanyang PC, pangunawa at limitasyon, dahil nga lahat ng bagay may limitasyon. Lahat ng bagay, lahat ng sektor may pananagutan pag lumabag sa batas. At alam kong alam yan ni General Torre III. Good luck, General. Congratulations muli. So, please subscribe, follow, like ng ating mga video. Ito po sa Mike Abe Opinions. At siyempre, isang channel natin, MA Pinoy TV. Kaya nga dalawang channel natin, sa dami po ng balita, sa dami nangyayari, hindi pwede isang channel lang. Kaya dalawang channel ang ating pinagsasamahan. Suportahan po ninyo. Maninindigan tayo para sa tama, hindi para sa ilang sektor na pangsarili lang.